Hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isang napakagandang umaga ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Thursday. At ngayon ay February 19, 2026. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ganyan po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Susan Valdez daw. Solo flight tayo ngayon. At kantabay po natin si Randy Castelo. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. BP Sara tatakbong Pangulo. Starbucks pinalabas ang batang may autism, kinundina ng ex-Solon. Todo Balita. Willie Rebillame hindi raw kakampi kina Duterte at Marcos. Todo Balita. Balita sa ibang dagat, Israel balak palawakin ng Jerusalem. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, Science-based environmental management inilunsad sa 100 Islands National Park. Todo Balita. Sa ating balitang sports, DeAndre Ayton na-detain, ninakalang may marijuana. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mabalita, idiniklara ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Pebrero 18, na tatakbo siyang presidente sa 2028 presidential elections. Ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, wika ni Duterte sa pinatawag na press conference. Humingi rin ng kapatawaran ng Vice Presidente sa publiko dahil tumulong siyang manalo noong 2022 presidential election si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pero hindi naman umano natupad ang may pinangako para sa taong bayan. Patawad kung ang pinagdaanan o dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinunduhan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy, kung kaya tila tayo na ipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpower tulad ng China at Estados Unidos, dugtong pa niya. Nagpaliwanag din ito kung bakit maaga siya nagdeklara ng kanyang plano sa 2028. Matagal na sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation sa pagkidnap sa aking ama hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo, paliwanag ni Duterte. Good luck naman na naging mensahe ni Pangulong Marcos sa deklarasyon ng presidential bid ni Duterte.
Hayagang binara ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte na siya tatakbo sa pagkapresidente na sa 2028. Ito aniya isang taktika ni Sara para depensa ng sarili sa napipintong impeachment proceeding laban sa Vice Presidente sa mga anomalyang nagawa. Hindi raw mananalo si Vice President sa 2028 dahil unang-una, ang Philippine politics is divided only to two major camps, that is Marcos and Aquinos. Hindi na siya boboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocanong solid north hanggang Mindanao ay napakaraming Ilocano at ang mga tinatawag natin mga waray, yun ang kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, ang mga Romualdez. Kaya imposibleng manggagaling pa ang mga boto sa kanya sa mga Marcos camp, paliwanag pa ni Gadon. Samantala, papangalanan ng United Opposition ang kanilang standard bearer para sa 2028 presidential election bago matapos ang taong ito o sa unang quarter ng 2027. Sinabi ito ng Senate Deputy Majority Leader Rizon Tiberos nitong Miyerkules na ang hingan ng reaksyon sa presidential bid ni Vice President Sara Duterte. Nang tanungin kung ano ang kanilang timeline para pangalanan ang kanilang standard bearer, sinabi ni Tiberos na nandun kami sa proseso ng pagtakda ng sariling timeline, so free will ay ginagamit din namin. Yun ang task we set ourselves, dagdag pa niya. Sabi ng Tiberos, regular namang nag-usap ang oposisyon bago pa nag-anunsyo si Duterte ng kanyang pagkandidato sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Sinibak ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez si Raison de la Torre bilang hepe ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ito'y kasunod na sinagawang operasyon noong Lunes laban sa mga hindi otorisadong ambulansya na gumagamit ng EDSA busway. Ayon sa report, pinara ng opisyal ng SAIC ang isang ambulansya may sakay na pasyenteng stage 4 cancer na may naka-schedule na appointment sa doktor. Sabi mo ni De La Torre, pang emergency cases lamang ang pwedeng dumaang ambulansya sa busway at hindi yung para sa medical check-up. Namatay kalauna ng cancer patient na sakay ng ambulansya. Nakiramay naman si Lopez na namatay ang pamilya. Nilinaw ni Lopez na base sa DOTR guidelines, ang mga ambulansya naka-duty ay pinapayagang gumamit na EDSA busway anuman ang kondisyon ng pasyente. Tiniyak din ng ahensya sa publiko ang malalimang investigasyon upang matiyak na may ipatutupad ang mga patakaran para sa publiko. Magkakaroon ng sunod-sunod na pagdinig ang Land Transportation Franchising Regulatory Board kaugnay ng kahilingan ng ilang grupo ng transportasyon na itaas ang pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, dalawang pagdinig ang agad na isasagawa sa darating na linggo upang talakayin ng mga isyung nakapaloob sa petisyon. Aniya, kinikilala ng ahensya ang masuliraning kinakaharap ng mga tsuper at operator, lalo na sa umiiral na pamasahe na aniya hindi na umano sapat sa kasalukuyang gastusin. Pagkatapos ng paunang pagdinig, magpapatuloy ang LTFRB sa lingguhang konsultasyon hinggil sa panukalang fare increase. Kahit natalo ng 2025 senatorial elections, naniniwala ang television host na si Willie Villame na parang nanalo rin siya. Sa programang At the Forefront ng Milyonaryo News Channel, tinukoy ni Villame ang nagaganap na alitan sa pagitan ng Kamara de Representantes at ng Senado. Mainit din naman ang bangayan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kung nasa Senado man siya ngayon, hindi siya papanig sa alimang kampo kundi susunod na lamang kung saan may makikinabang ang taong bayan. Kaugnay naman sa mga isyong kinakaharap ng ilang personalidad sa korupsyon, sinabi niyang may ilan siyang kaibigan na nasangkot dito pero hindi niya sila pinangalanan. Bagamat nakakalungkot, sinabi ni Villame na nararapat lang harapin ng kanyang kaibigan ang mga aligasyon lalo na kung mapatunayang totoo ang mga issue.
Kinundina ng dating Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zárate ang branch ng Starbucks sa Pampanga kaugnay sa umano'y pagpapalabas nito sa isang customer na may may kasamang anak na may autism spectrum na kumakain ng pagkain na binili mula sa ibang tindahan. Sinabi ni Zárate na ginawa ng Starbucks ay pagpapakita ng insensitivity nito sa mga taong may kapansanan. Starbucks boasts about its inclusive spaces framework in other countries, featuring accessibility features for deaf and disabled customers. Yet their Philippine brands cannot even show the simplest form of accommodation for a child on the spectrum. This reveals a hollow commitment to disability rights. It is inclusivity only when it is convenient for their bottom line, sabi pa ni Zárate. Ayon pa kay Zárate, ang pagkain na dala ng bata ay maaaring medical o therapeutic necessity para sa isang individual na mayroong sensory processing disorders. Sinabi ng dating mababatas na bagamat karapatan ng isang establishmento na magtakda ng polisiya nito, dapat umano itong ipatupad ng mayroong malasakit at exemption sa mga individual gaya ng persons with disability. Dumako naman tayo sa ating balita sa Ibayong Dagat. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang grupo sa Israel sa plano umano ng gobyerno na palawakin ang sakop ng Jerusalem papunta sa West Bank. Sa ulat, kasama umano sa plano ang pagtatayo ng halos 2,780 bahay sa isang Israeli settlement malapit sa Jerusalem. Ayon sa grupong Peace Now, kapag natuloy ito ay lalabas na madadagdagan ang sakop ng Jerusalem kahit nasa West Bank ang lugar. Tutol dito ang mga Palestinian dahil nais umano nilang maging kabisera ng kanilang magiging bansa ang East Jerusalem. Sinasabi rin ng mga kritiko na malinaw na target ng Israel na unti-unting palakasin ang kontrol nito sa West Bank. Gayunman, hindi pa umano pinal ang nasabing plano at dadaan pa ito sa mahabang proseso bago tuluyang maaprubahan. Karagdagang balita sa Ibayong Dagat, nagprotesta mga residente ng Roxbury, New Jersey laban sa plano ng Administrasyong Trump na gawing Immigration Detention Center ang isang malaking warehouse sa kanilang lugar. Nasa 500 katawan nagtipon at nagdalang placard na Not a Jail Town at ICE Out Our Neighborhood na nagpapakita ng takot sa posibleng paglabag sa karapatang pantao at epekto nito sa kanilang komunidad. Mula Enero 2025, halos doble na ang bilang ng US Immigration Detention Facility at may naitala pang 30 pagkamatay sa loob ng Immigration and Customs Enforcement Jail noong nakaraang taon. Tiniyak ng ICE na maayos ang conversion ng pabrika para sa mga tao pero iginiit ng mga tumututol na hindi ito ligtas at gagawin lang na mistulang package ang mga ikukulong. Naglabas ng resolusyon ng Roxbury Town Council na tutol sa planong ICE facility pero limitado ang kapangyarihan nila na pigilan ang pagbili o pag-upa ng pribadong warehouse. Marami sa mga residente na babahala sa presensya ng kulungan at posibleng panghihimasok ng immigration agent sa kanilang lugar. Dumako naman tayo sa ating balitang lokal. Sa temang Panagbuna, ang second anniversary ng Pangasinan Polytechnic College ay pinagdiwang kasama ang mga guro, kawani at lumalaking komunidad ng 1,400 mag-aaral sa pamamagitan ng isang buwang line-up ng mga aktibidad. Nagbukas ang selebrasyon sa isang makulay na parada at ang kick-off ng intramurals na nagtatampok ng iba't ibang mga kompetisyon sa palakasan at mga kaganapan sa campus, kabilang ang mga arts and crafts exhibit at conference. Bilang bahagi ng selebrasyon, ang DOST PPC Innovation Hub ay inunansad din noong Pebrero 17 na hinaluan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. o nilahukan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ito ay kinikilala bilang ika-85 Innovation Hub sa bansa at isa sa dalawang iHub sa Pangasinan. Nakatanggap din ang pamanang palalawigan at PPC ng Plaque of Appreciation mula sa DOST at RSTW Stakeholders Night sa Dagupan City,
bilang pagkilala sa malakas na suporta ng lalawigan sa mga hakbangin sa agham at teknolohiya. Matagumpay sinagawa launching kahapon ng 100 Islands National Park Management System sa inisyatibo ng Pangasinan State University at Pamahalang Lungsod ng Alaminos, katuwang ang DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Pinangunahan ni na First DC Congressman Arthur Celeste, Undersecretary Maridon Sahagon, na kumatawang kay Secretary Renato Solidum Jr., City Mayor Art Brian Celeste at PSU President Dr. Albert Gilas o Galas ang makasaysayang paglulunsad ng naturang programa kahapon sa Luca Park activity. Layunin ng partnership nito na isulong ang sustainable at science-based management at pag-usayin ang pangangalaga sa 100 Islands National Park. Ang paglulunsad nito ay patunay ng matatag na ugnayan ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan tungo sa mas maayos na pamamahala ng isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa, ang 100 Islands National Park. Sa ating police report, sa kalsada nagtapos ang buhay ng lalaking si Alejandro Mejia matapos bumangga minaman ng motorsiklo sa isang truck sa National Highway ng Barangay Bari, Mangaldan. Ang biktima ng taga-Barangay Labong sa Nasinto ay nagtamo ng tama sa ulo dahil sa lakas na impact. Wala din siyang suot na helmet. Ayon sa police report, mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya maaaring hindi nito napansin ng truck na kasalukuyan ng nag-U-turn sa kalsada. Ang biktima ay isang dialysis patient. Nung gabi mangyari ang insidente, papunta sana ito sa ospital para sa kanyang gamutan. Pero hindi inasahan ang nangyaring aksidente. Ayon sa pulisya, nakausap na ang pamilya ng biktima at driver ng truck. Hindi nasasampa ng kaso ang truck driver sa pangakong magbibigay ito ng tulong. Samantala, sa Facebook post ni Councilor Russell Simorio, pinalalahanan nito ang kanyang mga kababayan sa Mangaldan na magdoble ingat sa kalsada at siguraduhin nasa kondisyon bago magmaneho. Sa ating maliit na sports, na-detain pero mabilis ding napalaya si Jandre Aiton sa Linden Pindling International Airport sa Bahamas. Sa ulat ng router, hinaluan o pinaghinalaan ng Los Angeles Lakers Center na may dalang marijuana. Pabalik na raw ng US si Aiton mula sa kanyang native Bahamas habang patapos ang All-Star break. Sa paunang report ng TMZ na inihayag ng Royal Bahamas Police Force na sinerch si Aiton matapos makitang humihitit ng damo sa airport. Nakitaan daw si Aiton ng nabanggit na drug ayon pa sa ulat ng router. Illegal sa Bahamas ang weed. Pero sinabi na lawyer ni Aiton na si Devard Francis ay na nasa bag ng iba ang suspected marijuana at hindi raw inaresto o kinasuhan si Aiton. Payag ni Francis by Reuters, the investigators saw that the actual very small amount of marijuana wasn't in Leandre's bag, but they still went through their investigation and he was released expeditiously. Sumanya kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Niyo pong tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Katabay po natin sa technical side si Randy Castelo. Oras po natin, ganap ng alas 5:28. Babalik tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIC. Ang bilis po na oras natin, alas 5:30 at ang bilis din ng ating pagbabalik. Ayan, welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Sa ngalan po ni Carol Liway. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Solo flight po muna tayo ngayong araw. Ayan, at ngayon ay Huwebes na, Pebrero 19. Binabati natin na happy birthday ang ating kaibigan mula sa kabilang himpilan, si Lina Cervantes. Ayan, at saka lahat ng mga nagse-celebrate ng kaarawan nila ngayong buwan ng Pebrero. Okay, so ngayong araw, ayan, kahapon init, alinsangan ako. Pero ngayong umaga, parang malamig na naman. So tama yung sabi ng Pag-asa kahapon. Hindi pa pumasok ang summer. Yan. Nasa pa rin tayo. Basta hindi pa summer. Kasi giniginawa ko ngayon. Okay. Pero siyempre pagpasok po ng summer, ayan na yung asahan na po natin mga festivals. Ayan ang aabangan po natin. Inilabas na rin ng Alaminos yung kanilang yung schedule ng 100 Islands Festival. So pero nagsimula na ito magsisimula sa 28. Oy, taka muna. 28, biglang ganon. Parang may pupuntahan ako yung araw na yun Miss 100 Islands 2026 pre-pageant na pala yun. Alas 7 ng gabi. Yun, Miss 100 Islands 2026 North Central Luzon pre-pageant night na sa Don Leopoldo Season Convention Center. Tapos sa Lunes, Miss 100 Islands 2026 Talent Night agad, sunod-sunod. At 6 nga pala, kala ko talaga 16. So March 6, yung Talaba Ihaw-Ihaw sa Central Business District. As of now, tuloy yung Talaba Ihaw-Ihaw ayon sa chairman ng Talaba Ihaw-Ihaw. Ayun, tayo lang kasi tawag nito. Medyo nag-aalanganin tayo. Or actually sila rin nag-aalanganin kasi nga po merong hindi pa nililift yung red tide na hindi pa nililift yung advisory ng BFAR na merong red tide sa katubigan ng Bulinaw at saka ng bayan ng Anda. Ayan. Although alam naman po natin na malapit lang, pero malapit lang, malayo din. Malayo naman, pero malapit din. Ganun eh. Imagine ko parang lapit lang Hindi siya stone throw away. Malayo din kaya lang siyempre kasunod po ng Bulinaw, Bani, Alaminos, Bani, Bulinaw. Ayun. Alaminos, Bani, Anda, Bulinaw. So malayo din. Pero siyempre makalapit lang. Yung tubig kasi nagfo-flow malapit lang, isa lang yung tubig na kanilang ginagalawan. Although meron pong clearance ang BFAR
na malinis ang tubig ng Alaminos. Yan. Kaya lang, syempre, kapag alam na may red tide, sabi ko nga kay Sir Sol, kumakain ka ng talaba, parang, although alam mo naman na malinis, galing nga ng Alaminos, wala namang red tide doon, kaya lang parang inisip mo, parang hinihintay mo habang kinakain mo yung talaba kung may mangyayari sa'yo. So, yun, kahit sila rin parang nagdadalawang isip din sila, takot din. So, para sabi nila, merong option na kung sakaling makapag-decide sila. Although po kasi ganito ang pagtetest sa ang ginagawang pagre-release po ng BFAR kapag tinetest po nila yung kung merong red tide ang katubigan, parang positive siya ngayon. Tapos madalas hindi ko nga lang alam kung gaano ka yung may difference kung gaano katagal yung distance, diba, kung weekly o every other day. So, kapag na-find out nila, positive ngayon, na-found out nila na negative na today, hindi pa ho nila i-declare ng negative. So, ipapositive pa rin nila. Another test na negative pa rin, hindi pa rin po nila in-negative, positive pa rin sila. So, ganun ka safe, hanggang sa pangatlo, parang pangatlo, pa rin pag negative na pinapositive pa rin nila pang pag-apat. Yan. Tanong natin nga kay Maestra kung tama yung sinasabi ko. Okay, at si Yoli. Pero ganun kundi 2 or 3 after ng testing ng 2 or 3 at sa susunod negative pa rin. Doon pa lang nila idideklara na negative na. So, yun. Very safe. Very safe yung pong gagawin po nilang declaration. Pero yun nga, sabi nga natin, merong clearance ang BFAR sa Alaminos City na malinis ang tubig ng Alaminos City. Ayan. Actually, yung kung bakit tinanong natin, bakit ba marumi yung, bakit nagkaka-red tide, sabi nila, o bakit mas malinis, at sinabi ko? Yung kung paano masasabing marumi ang tubig sa isang talabahan. Nung magsimula po ang Alaminos City na mag-culture nitong talaba, tinanggal nila ang bangus. So, walang bangus. Hindi sila nag-produce ng bangus na. Kasi may mga nagpo-produce na sa ibang bayan. So, nag-focus po sila sa talaba. Kaya malinis yung tubig ng Alaminos City. Although sabi nga nila, ang kinakain ng dumi. Ganito. Kinakain niya dumi. Pero hindi po, malinis po yung tubig ng Alaminos City, kaya ang lalaki nga po ng kanilang talaba. Ayan. Yung kasi, yung bangus, siyempre kailangan mo ng mga feeds. Yun, yung mga feeds naman, di naman nasasalo lahat ng bangus. So, yung iba na po sa lalim hanggang sa nagiging dumi po yun. Ganun lang. Parang ganun na. Parang galing ko sa although hindi ko na masyadong alam. Ayan, parang ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple yung yung paliwanag. Kaya baka po natin kung itutuloy po nila itong ihaw-ihaw, talaba ihaw-ihaw, pero tuloy ako na sa mid. Pero kung di man matuloy yung talaba, meron sila ipapalit. Baka mas masarap. Baka liempo, ganon. O, diba? Randy, taga ka? Taga Bulinaw ka? Ha? Oo, sabi ko na taga Bani. Kasi letter C. Hindi ba sa Bani O? Yung mga, di ba, yung mga Urbos, lahat ng mga letter O sa Bani. Pag mga C, Bulinaw, lumipat kayo ng Bani. Bani talaga. Okay, Bani siya. Huwag natin palipatin ng Bulinaw. Kasi parang gano'n, kapag mga letter C, nakatira sa Bulinaw or Anda. Kapag ka naman sa Bani, karamihan sa kanila, apelido nila O. Ayan. Nagsisimula sa letter O. Okay, tuloy natin. March 7, Saturday, tapos na yung talaba. Hintayin na lang natin kung tutuloy o hindi. Miss 100 Islands na yung coronation night na sa March 7. And then sa 8, The Voice of Pangasinan Season 4 knockout round. Tapos March 9, Pinoy Book Character Costume Contest. Ayan. At March 10, Grand Fiesta Zumba. Ito talagang Zumba talaga, parang naging pambansang sayaw na to. March 12, Rabii, Timanalon Ken Mangalap. Friday naman ang 13, Acrobat Show, tsaka SMB Street Party.
Invitational Dance Showdown at SMB Street Party. Sa 15 naman, Barangay Night. Sa 16, PW Day. At 17, Associations, Cooperatives and Transport Night. At 18 naman, Agri-Trade and Tourism Expo Opening. 19, Civic Military Parade and Agri-Trade and Tourism Expo Alaminian Grand Ball. Ayun, parang yung pinuntahan ko sa nakipiesta ako. Victorian Night. Ayun, para para sa lahat ng taga Victoria. Yan, Victorian Night. Agri-Trade Fair and Tourism Expo naman magsisimula. Ataka, kailan yung Agri-Trade Fair ilalaunch siya ng ng 18 at tuloy-tuloy yun, 1 week yan hanggang sa Sunday, yung Agri-Trade Fair and Tourism Expo sa 2022. Educators Night, Gawad Sandaang Pulo. Ito yung isa pa sa aabangan natin, yung March 24, Gawad Sandaang Pulo. Ito. At isa sa pinakamasaya, LGBTQIA+ Day. Ayan, at sa dalawang araw sila, March 25 and 26. Dalawang araw, isa sa Plus Enrique, tapos another LGBTQIA+ Day ulit nila sa Thursday, Friday, pasasalamat, and Thanksgiving Mass na, yun lagi nahuli, yung March 28, kasi yung yun, Thanksgiving na for the cityhood anniversary ng Alaminos City. Okay, so yan ang daming festival na mangyayari. Dito naman sa kapitbahay po natin sa Mangaldan. Ayun, nagsimula na sila nung 14 sa pamamagitan ng Kasalang Bayan at mga medical mission, dinner dance, picnic. Ayan, picnic yung 28. Mag-start sila sa pamamagitan ng picnic. Ayan. Thanksgiving Mass, Gabi ng Pasalamat, at ito yon, Grand Civic Parade sa March 2. Balikbayan Tour and Harvest Festival. Sa mapupunta nga pala ng Mangaldan, iwasan niyo muna yung dyan sa tapat ng munisipyo kung dada kayo dyan. Marami namang mga street marami sila mga street roads naman, kaya doon na lang kayo dumaan kasi merong mga baratilyo. Yun, baratilyo na medyo mata-traffic kayo ng konti. Yun. Konti lang naman kasi maiksi lang naman yung kalsada doon sa harapan. Meron din silang sa March kasi Women's Day na. Women's Month ang March. So, March 4 Women's Day celebration nila. Meron silang Binyagang Bayan, Community Night. At ito yung pinakaintay natin, March 5. Yung March 5 nga pala, happy birthday kay Minica Bornay. Biglang naalala ko, 4 ba 5? Hindi ko pa yung ma-perfect talaga, basta isa dyan ang kanyang birthday. Pindang Cook Fest 2028 yung March 5 by Liud Baloy. Ayun. At meron din silang tugtugan, tansayawan at dalan. Cook Fest yung tapos ito yung pinaka-fiesta, yung sa March 6, yun yung kalutan, tugtugan, sayawan at dalan. Sabay dun sa kalutan ng Talaba dyan sa Alaminos City. Rainbow Night, yung Rainbow Night nila, pinaganda yung LGBTQIA. Yan. Ang ganda, no? Rainbow, Miss Gay Pindang. Pero yun, LGBTQIA+. At may grand raffle sila sa March 9. So yun, simple celebration, pero pa rin, masaya pa rin. Okay, ayan. Mamaya na yan, ha. Yung ibang mga balita po natin mamaya sa pagbabalik po natin. Ang bilis na oras, ha. 5:43. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club.
Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIC. Okay mga kaibigan, meron pa tayo 13 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ngayon Pebrero maraming holiday, katatapos lang ng holiday ba nung 14, hindi 17. Ang nag-holiday lang yung mga magsing irog pagka 14 at saka yung mga alam na natin kung sino, 17. Tapos sa sa 25, ayun, holiday ulit yun, pula ulit yun. Meron pa tayo nakita dun dun sa yung pula ulit yun, yun yung EDSA Day. At malapit na rin yung yung Lenten season o Quaresma o tinatawag po nating Semana Santa. Ibig sabihin pagsisimula para sa mga Katoliko, pagsisimula na ng pagninilay-nilay ngayong nagsimula kahapon Pebrero 18. Yun yung mga every Thursday, every Friday hindi na sila kakain ng karne. Ayan. Hindi na sila. Ako kasi kakain pa rin. Ayan. Ito yung listahan ng mga mahalagang petsa na dapat daw tandaan para sa mga deboto, lalo-lalo sa mga nagninilay-nilay. Nagsimula na nga kahapon, Ash Wednesday, Pebrero 18. Palm Sunday, March 29. Tapos Monday, Thursday, April 2.
Good Friday 3, April 4, Black Saturday, and Easter Sunday 5. Yun yung araw na yon, yung pinakahintay namin kasi mahabang bakasyon. Yun. April 2, 3, 4, 5. So mahaba yung bakasyon. Tapos kapag nagsimula na April 1, medyo na yan parang, ewan ba, bakit pagkapanahon na gano'n, kailangan dapat parang nag-slow down. Parang nag-slow down ang lahat. Parang kumbaga sa active ka kung ano ang pinagagawa mo, pero pa yung mga petsa yan, taka muna, parang dahan-dahan muna, yan, wala muna masyadong fiesta, parang ganon. Hinay-hinay muna sa lahat. Ayan. Okay, isa pa rin po natin mga balita, patuloy ang pagsusumikap ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa pamumuno nga po ni Mayor Bona upang maisulong yung inklusibong hakbang para sa mga kababayan nating may espesyal na pangangailangan. Kaugnay nito ang pagdiriwang ng National Intellectual Disability Week ngayong Pebrero 14 hanggang 20. Naalala ko yung yung inilabas nating balita kanina, yung anong lugar na yon na pinalabas nila yung bata o yung mag-ina na may kasamang batang may autism na may dalang pagkain na binili sa labas. Ayun. May policy kasi sila daw na itong establishment na to, bawal magpasok ng pagkain. Kaya lang, yun nga, binatikos ito dahil nga sa yung batang may nagpasok ng pagkain ay may batang kasama na may autism na may pagkain niya yung dala. Naintindihan po natin yun kasi yung kilala nga natin yung anak ng kaibigan natin, listener po natin, na talagang isa lang kung ano yung gusto nilang kainin, yun lang. Para po maintindihan natin sila. Yun lang yung gustong-gusto po nilang kainin. Kung ano yung nakatatak sa isip natin, yung ano yung gusto nilang gawin, parang ganon, merong yung tutok lang, hindi mo pwedeng ibahin. Yan. Hindi mo pwedeng ibahin kung ano yung mga ginagawa nila, hindi mo pwedeng palitan yung schedule nila. Yan, paliwanag nga rin ni Councilor Dada yung pag-alaga niya doon sa anak niya. Kung ano na yung nakagawian, yun na yun. Huwag mo na yung papalitan, kung hindi, magwawala yan. Yan, ganun din, yung pagkain din, na kung ano yung gusto nila, kung ano yung gusto nila kainin, yun lang yun. So, dapat siguro maintindihan din kapag itong mga establishments na to, siguro sa lahat, para maintindihan nila kung ano ang meron, kung ano ang dapat, kung paano pakiharapan nga yung mga taong tinatawag na merong special na pangangailangan o special needs. So ito nga po, ngayong Pebrero 14 hanggang Pebrero 14 hanggang 20 nagsimula na po, may temang gininto ang ani ng pag-ibig tungo sa matagumpay tunay na inklusyon na alinsunod sa proklamasyon ng 1385-1975. So pinangunahan ng National Council on Disability Affairs ang hakbang nito kung saan kanilang binibigyan diin ang tema at ang kahalagahan ng pagiging inklusibo. Ayan, na hindi lamang ito isang adhikain kundi bunga ng tuloy-tuloy na malasakit, tamang suporta at sama-samang pagkilos. Ayan, sinisimbolo ng ginitong ani ang sagisag ng tagumpay na nakakamit kapag ang mga batang may intellectual disability ay nabibigyan ng maagang intervention o inklusibong edukasyon at pantay na oportunidad sa komunidad. Ayan, pantay-pantay lang. So, yan. At ito yung mga sensory activities na maaring isagawa sa tahanan o paaralan upang higit na matulungan yung mga batang may special na pangangailangan, special needs nga Yan, sabi ni Kuya Benjitan, yung kanyang pinakamamahal na anak, si Khalil. Ang paborito nito, tawag ito, sisig. Basta sisig lang yan kahit na nasa restaurant siya. Sisig at talagang magwawala talaga yan kapag hindi sisig yung ibibigay sa kanya. Masarap din naman talaga rin naman kasi ng sisig. Pero talagang sisig lang talaga yung gustong-gusto niya. Bigyan mo siya ng sisig, yan, behave na siya. Ito yung mga sensory activities daw na maaaring isagawa sa tahanan o paaralan para matulungan yung mga batang may espesyal na pangangailangan. Ano po yung mga parents po ng mga batang may espesyal na pangangailangan? Nag-aaral talaga yan, inaalam nila kung paano yung tamang treatment
sa kanila. So yun, i-treat lang silang normal, i-treat lang silang, kasi normal naman sila nagkataon nga lang na meron lang silang special na pangangailangan, special needs. Ayan, so yung kanilang higit daw silang matulungan, yung mga batang may special na pangangailangan, kailangan ng sensory bins o punuin daw yung lalagyan ng bigas, buhangin o water beads at idagdag ang malaruan para sa tactile exploration. Finger painting, gumamit ng non-toxic paints upang maranasan ang iba't ibang texture habang nipapahayag ang pagkamalikhain. Marunong, magaling yung mga Actually, magaling sila lalo na sa arts. At saka meron ito pong mga bata with special needs. Meron silang talent na lalabas yung kanilang talent. Si Khalil, magaling kumanta Yan, hanga nga si Liway. Hindi ako naka-attend ng birthday niya. Belated happy birthday, Khalil. And kay Benji, thank you doon sa pahabol na pahabol na tikoy. Meron pa rin pahabol na tikoy. Talaga naganap kailangan din daw ng Play-Doh o play. Yung pagmamasa ng Play-Doh o clay ay nakakatulong sa fine motor skills. Nakakapagpakalma sa mga bata. Galing Sound exploration, mga instrumentong gaya ng tambourine, maracas o chimes, nagbibigay ng auditory stimulation at nakakapagpapalakas daw ng listening skills ng mga batang may special needs. At water play, so yung pagbuhos, pagsalok, paglalaro gamit ang tubig ay nakakatulong sa hand-eye coordination at sensory integration ng mga batang with special needs. So, hinikayat na LGU Mangaldan kasama ang NCDA, ang mga paaralan, institusyon at pamilya na patuloy na palakasin ang maagang intervention, inklusibong edukasyon at komprehensibong suporta para sa mga batang may intellectual disability. Intellectual disability, medyo late yung yung kanilang hindi normal, hindi mabilis yung yung medyo delayed yung pag-intindi nila, yung intellectual po nila medyo delayed. Pero yung anak ni Vice Governor, si Luke, talino. Pero kapag kaya na talagang tinututukan din talaga para talagang tinututukan. Pero ang talino, yan dami nga niyang honor yung bata. Okay, good morning kay Carlito Bandong at saka Rafael Acosta Mangalyag Jr., Celia Morante, si Ariel Awanan Bandong, si Sis Grace Matro, Nanay Dading, kumusta Kila? Ayan. At saka sino pa? Ben Gato Hubillanos, Oscar Dolormente, si Ariel Awanan Bandong, Gloria Sanchez Maramba at Nelda Peralta. Good morning sa inyo. Good morning din kay Mamata and Tropa, Yes, pupunta ako ngayon doon, may bilin si DC Vian. Basta punta ka na Alaminos. Tinatanong kailan punta ko na Alaminos. Basta tinanong ko kailan ako pupunta na Alaminos. Alam ko na yan, magbibili na yan ng longganisa. Yun nga po palang longganisa, pagka hindi nila itutuloy yung talaba, ihaw, malamang longganisa ihaw. Yun naman talaga yung produkto na Alaminos na ipinagmamalaki po ng siyudad na Alaminos at talagang dinadayo. Merong pwesto doon merong pwesto doon yung mga gustong bumili, hanapin nyo lang yung best friend. Best friend yung pangalan ng pwesto. Ayan. Hindi siya araw-araw meron Araw-araw bago yung paninda niya, nauubos lagi. Kasi pati City Hall, kapag alat ng mga kapag kabibili, doon talaga ang punta. At sigurado, doon pare-pareho naman yon, pero yun talaga yung yun talaga yung pumapatok yung kanilang longganisa at bago lagi kasi nga uubos lagi. Kumbaga palagi ubos yung kanilang longganisa, yung kay best friend. Ayan, para sigurado kayo kasi meron yung iba parang dry, yun. Pagkakainin mo parang tuyot. Tsaka ang pagluto siguro doon, wag masyadong itosta. Ganun Wag masyadong itosta para hindi siya mag-dry
Iba kasi parang dry yung kanilang longganisa eh. Kaya ibang-iba pa rin yung kumisan gusto ko yung pero meron tayong kilala na paborito talaga longganisa doon sa bahay niya ay si DC Mary Villan. Ay pinaghalo-halo ko na pangalan si DC Mary Gayondato Mejia at saka si Attorney Jason Mejia. Sa ref nila lahat ng klase ng longganisa meron. Okay, binabati natin si Marita Velasquez. Sabi niya ako po si Marita Velasquez, tagapakinig po ninyo. Ako at pabati po si Mr. ko, si Ramil Velasquez ng Pantal, Guam. Tama itong nabasa ko, Pantal, Guam. So, nasa Guam po kayo ngayon. Ayan, maraming salamat naman po sa pagkinig, sa pakikinig at sa latuhan natin mga suki na patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay po sa atin. Ayan, at paubos na po yung oras natin mga kaibigan. Wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo, susunod agad. Bentong, sige, hindi kita nakalimutan. Ayan, at saka yung ating, sino na nga ba napapabati dyan sa nakakalimutan ko na pag wala na listahan ha. Ayan, si Wendy Gabriel ng Ambunao. Sabi niya, pibati pa mo, madam. O sige, binabati natin. At dyan sa Tambaka, remind nga po natin yung ating mga barangay officials dyan. Paki-remind po yung mga kabahayan dyan, yung mga kanilang mga aso. Itali nila, huwag nilang palabasin. Kanina naglakad lang ako. Merong kailangan daw paglalakad ka para hindi ka kagatin na aso, kitkot may dalam. Ewan ko kung totoo. Siguro totoo yun. Kasi meron gano'n kinakagat yung dila ko. Hanggang sa ngayon naman, awa ng Diyos, hindi pa naman ako nakakagat ng aso. Pero yan nga po, daming aso. Sa madaling araw, nakakaalat sila. Namamasyal sila. Tapos pag may makitang tao, sila na ngayon namamasyal. Sila nga estranghero, sila pa yung matapang. Ayan. Para po makakagat yung mga aso pag nakakagat, wala namang umaamin kung sino may ari. Ayan. Pero nyo po, itali ninyo yung inyong mga aso para hindi kayo makaperwisyo. Be a responsible pet owner, please. Wala na po tayong sapat na oras na tabayanan po ninyo susunod agad early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo nyo po nakasama. Sa technical side, si Randy Castelo ng Bani at sa ngalan po ni Karen Liway, ako po si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang